Ito ang dapat ninyong patawag. Ito ang dapat ninyong imbestigahan. Ito ha, ipapakita ko sa inyo. Ito. Chotomate. Ito. Ayan, naku po, patay tayo dyan. Ito daw, ito ay post ng Batang Munti TV. 407 million na flood control project mula, ayan mula Sukat hanggang Alabang, Muntinlupa ni dating Congressman Raffy Biason. Nadiskubre ng at binabasa ko po yung caption. Nadiskubre ng DENR na overpriced at hindi napakinabangan. Naku po. Etong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ng dating congressman at kasalukuyang mayor Raffy Biason. Naku, ito yung ito yung nahatulan ng ng graft. Ito yung na-convict ng Sandigan Bayan na guilty sa graft at may parusang 6 na taon at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Naku, tindi nito. Dahil po ito dun sa Napoles link niya, yung PDAF niya. Naku, grabe. Nag-appeal nga siya. Naalala nyo, kinuwento ko na to Nag-appeal siya at hindi ho siya hindi pumanig sa kanya. Kaya ngayon tumatakbo siya sa Supreme Court. Kung dati congressman siya, ngayon mayor na siya, pero sa totoo lang convicted po siya. Malinaw to siya po ay nananatiling convicted kasi tinanggihan ng Sandigan Bayan na ipa-reverse yung kanyang hatol. So, ito po'y convicted. Naayon ito sa balita. Naalala ninyo, pinag-usapan ho natin ito. Ito po'y may balita, May balita po dito. Kaya ito hindi fake news. Malinaw na malinaw po ito. Ngayon, siya na naman to. Nabanggit na namin, ito, binabasa ko yung caption. Tuloy natin. Itong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ni dating congressman at kasulukuyang mayor Raffy Biason. Nabanggit na namin na itong kontraktor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa na pinondohan ng opisina ni Biason. Nako! Gago! Siya rin ang kontraktor na nang diskubre nating flood control project sa Barangay Putatan. Naku, pangalan pa lang Barangay Putatan na pinagmalaki ni Brila na napakinabangan kahit binabaha pa rin ang baybayin na nasabing barangay. Binabasa natin tong news article itong news caption nitong Batang Munting TV. Ito ang patunay na hindi nabubura ng anumang paghuhugas kamay ang ginagawang kamalian noon. Kaya anumang pagsumikap ng baguhin ng imahe ng administrasyong ito, saksing buhay ang mga bigong flood control project na ito. Katiwalian ng mga nagpapalitan sa posisyon. Naku po, palitan pa ng posisyon. Hirap yung ganyan. Iba-ibang posisyon. Naku, ayoko yung mga ganyan. Pwede ba isa lang? Nakakapagod yan. Ito yung pinagmamalaki na sinibak na district engineer ng DPWH na wala raw ang Muntinlupa siya iniimbestigahan. Ngunit kusang lumabas sa investigasyon. Ito yon. Na-news ng bilyonaryo. Ngayon, panoorin natin. Antindi nito, mga kababayan. Antindi nitong balita na ito. Pasok, tingnan natin. Overpriced na nga, hindi pa mapakinabangan. Yan umano ang estado ng isang flood control project at kalsada sa bahagi ng Laguna Lake sa Muntinlupa City. Naku po. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimba. October 27 nang isiwalat ng Department of Environment and Natural Resources ang ilan sa mga umano'y maanumalyang flood control projects na namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito, ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyon. Sorry. Overpriced na nga. Sorry. Buti na lang iba yung lumabas Delegation Pagka-scroll ko ng ganun, may lumabas na video. Tuloy natin. Huwag kang gagalaw. Na monitor ng ahensya. Isang halimbawa rito, ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyong piso bawat metro ang presyo. Grabe, no? Ayan, no? Ay, naku, grabe. Kalahating bilyon. 407
ang overprice, hayop. And when you compute for the length versus the total amount, for example, the 99 million pin over there should stop at the next pin, which is 98.5 million. That Grabe, length is only 200 meters, which means that the dike has a unit linear cost of about 500,000 per linear meter. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, natagpuan namin ang isang flood control project na ito along Laguna Lake sa Muntinlupa City. Nahahati sa 5 kontrata ang 3-part project na hawak lahat ng EF Chua Construction. Ayan. Ang halaga nito aabot sa 407.4 million. Yan yung binasa natin eh. Sabi doon sa caption, di ba? Na nabanggit na namin na itong contractor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa. Ay, grabe po, grabe. pesos. Sinukat namin ang proyekto sa Google Earth matapos i-verify mismo sa DPWH ang exact starting and ending points nito. Ang unang bahagi ng proyekto matatagpuan sa magkabilang gilid ng Alabang River na palabas sa Laguna Lake. Nasa approximately 140 meters ang haba ng magkabilang gilid na parehong mayroong sheet piles. Ang dulong bahagi nito kapansin-pansin na tila hindi tinapos at walang nakalagay na pile caps o yung semento sa taas mismo. Mga tatak Marcos no? Yung pakitang tao lang, yung kalahati lang yung ginawa tapos yung dulo wala na. Paano magiging flood control yan? Tingnan mo itsura, hayop talaga grabe. Ng sheet piles. Almost 300 meters naman ang sukat ng dalawang bahagi ng proyektong nakaharap sa Laguna Lake. Kung susumahin, aabot sa halos 600 linear meters ang kabuuan ng flood control project. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 679,000 pesos ang presyo ng 1 metro ng proyekto. Ayon pa sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, tila hindi nasa-serve ng proyekto ang full purpose nito dahil maliit na bahagi lang ng lawa ang kinatatayuan ng flood control project. Nakita ninyo yung binilugan? Ang liit lang Parang tanga lang, di ba? Para lang masabi, may mapicturan. Grabe, no? Grabe talaga mga politiko sa atin. Rufy Biason, ano to? Totoo ba? Nasa'yo to? Totoo ba yon? Ito ang dapat imbestigahan ng ICI. Yan yung sinasabi natin Hindi natin inuhusgahan kagad si Rufy Biason. Na ngayon mayor na kahit siya ay guilty. Guilty siya dun sa dating PDAP scam na tinatawag nila yung kay Napoles. Guilty siya dun Hindi natin siya inuhusgahan na kanya to. Although ayon dito sa balita ng Batang Munti TV, kanya to. Hindi natin siya inuhusgahan. Kaya nga, napaka-importante mga kababayan na ito dapat ang iniimbestigahan instead of Davao City na kay Pulong na halatang halata na namumulitika itong ICI. Siyempre, sino ba nag-create ng ICI? Si Marcos. Gago! Diba? Ang linaw pa sa mas malinaw, tanga na lang ang hindi makaintindi. Alam mo, ito sabi ko nga sa inyo, kung talagang may ghost project sa Davao City, go! Kahit si Duterte pa yan, kahit sinong Duterte yan, imbestigahan kasi pera ng taong bayan yan kung talaga may ghost project. Pero wala kayo makita maayos lahat may mga picture, naglalabasan ng video, maganda bakit ito? Tahimik kayo. ICI, ano to? Gaguhan? Kakupalan talaga? Kupalan na ito Ito lantaran na Bakit hindi itong imbestigahan ninyo? Bukod sa tila pagiging overpriced, napansin din ng aming team ang isang kalsada sa kaparehong lokasyon ng flood control project. Ano yun? Nasa mahigit 400 meters. Maganda mag-ride dyan Hoy, ganda mag-ride dyan. Hoy, wag niyong apihin yan. Mantakin mo, dire-diretso ka dyan tapos off-road ka na. Off-road ka na dyan Ang lupit niyan di ba yung mga mahilig mag-camping-camping? Pwede kayo mag-ride dyan, tapos mag-camping kayo doon sa loob, Ang haba nito. Pero tila isang road to nowhere ang aming naabutan. Grabe. Ayon sa ilang mga residente, ilang taon nang nakalipas mula nang simulan ang proyektong ito. Pero matapos umanong iwanang nakatiwangwang, tila isang masukal na damuhan na lang ang makikita ninyo sa dulo ng kalsadang ito. Ayon sa ilang residenteng nakausap namin, karugtong ito ng C6 Road o Laguna Lake Highway.
Pero nilinaw sa amin ng DPWH National Capital Region na hindi ito parte ng 7 phases ng Laguna Lake Totoo ba yan? 851 million? Tapos, sasabihin ng gobyerno, tangina nyo, kumain na lang kayo ng 500 Noche Buena. Alam mo ba, dyan, ito kaya naiinis ang mga Pilipino dito sa Noche Buena ng 500. Wala namang kaso eh. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari yung nanay mo, di ba? Mahirap kayo. Wala talaga kayo, naglalaba lang siya, pati yung labada ng mga kapitbahay mo, nilalaban niya. Labandera lang siya. Tapos sasabihin niya sa inyo, anak, pagkasyay na lang natin yung 500 Kasi wala tayong pera, medyo gipit tayo ngayon. Kung ikaw yung anak, maintindihan mo yun, opo, nay, okay na ako dyan sa 500. Pwede kung pang teleserye. Okay na po kami sa 500, bili na kami ng spaghetti, tsaka ng spam. Pwede na yan, no? Di ba? Social, spam. Hindi, di ba? Okay. Pero kung yung nanay mo, naka-Hermet, alam mo yung naka-Hermes? Naka-Hermes, naka-Louis Vuitton, naka-Dior, di ba? Alam mo yun? Ano ba yun? Van Cleef Conchok? Basta, lahat ng Loewe, nakaganon. Tanginang yun, nakapatik. Hindi, halimbawa, yung nanay mo ganun, di ba? Tapos, araw-araw, nagkakasino. O, di ba? Halimbawa, nakikita mo, tapos nagpapatalo ng 500 million. Kada kasino niya, o kaya naman 20 million. Tapos sasabihin niya sa'yo, anak, eto pang Noche Buena mo, 500. Di ba mabibwisit ka? Mabibwisit ka eh. Parang ganun ang ginagawa sa atin ng gobyerno. Parang ganun tayo tinatarantado ng gobyerno. Sasabihin ng gobyerno, okay na yan, sapat na sa inyo yung 500. Hindi magets nung iba na meron pang iba na, kasya naman yung 500 makakabili ka spaghetti, konting ganito, konting ganyan. Kasya naman magtipid lang, diskarte lang yan. Sabi nung Aling Claire, di ba? Diskarte lang yan, okay na yan. Di ba? May pa ganun pa eh. Hindi yun ang punto doon eh. Oo, kakasya ang 500, makakapagtipid. Kasya nga kahit 100 pesos lang eh. O, di ba? Alak lang, tsaka isang chicharon, ayos na eh. Di ba? Pero ang punto kasi doon, nakikita mo yung pagnanakaw na nangyayari sa gobyerno, tapos tayo yung sasabihin na magtiis-tiis na lang kayo. Kasya na yan. Para bang, alam mo yung may sugat ka na, sinaksak na yung puso mo, inano pa ng asin, betchin, kung ano-ano pa nilagay doon sa sugat. Parang ganun ang nangyari, di ba? Nakakagago. Yan ang dahilan kung bakit nagagalit ang tao sa 500 pesos. Hindi magets siya ng mga kakampuet, ng mga tansong, mga bayarang pulahan, mga bayarang loyalista at ng mga NPA na makakaliwa. Yan ang hindi nila maintindihan. O, tuloy natin Highway na matatagpuan sa Muntinlupa. Hindi pa ito functional sa kasalukuyan, pero tapos na ang lahat ng mga kontrata nito. Grabe, no? Hindi pa functional pero completed. Gago. Mula 2021 hanggang 2023. Aabot daw sa 864.5 meters ang kalsada sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng 851 million pesos ay Sa Muntinlupa daw ito eh. Sabi, according to this news, according to this news, itong bata ngayon, andyan yung caption sa baba, makikita nyo, Binabasa ko lang yung caption na yan. Sabi dyan, ng Batang Munti TV, ito daw po yung nasasakop ng congressman na si Rupee Biason. Again, lilinawin ko lang hindi ko po hinuhusgahan si Rupee Biason. Hindi ko po siya hinuhusgahan kahit meron siyang conviction sa Sandigan Bayan na kasama ho siya doon sa PDAP noong panahon ni Napoles. Siya po ay kasama doon at siya po ay nahusgahan o convicted na. Siya po ay na-convict na po. Okay? Na-convict na po doon sa pork barrel scam noon, nung panahon ni Janet Napoles. Convicted siya ng Sandigan Bayan. Sinubukan niya ipa-reverse siya noong November 2025. Pero
tinanggihan ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, sabi ng Sandigan Bayan, hindi. Convicted ka pa rin. Yun ang sabi nila. Oh. Pero hindi ko siya inuusgahan. Hindi ko siya inuusgahan. Kaya nga, dapat, ang sinasabi natin dito, yan ang dapat na iniimbestigahan ng ICI. Hindi si Pulong. Pautot nito ni Marcos eh. Ito, basta pag sinabi natin ICI, si Marcos yan eh. Kagaguhan nila yan eh. Sinasabi lang nila yan para malihis dun sa mga tunay na issue tulad nito. Tulad nung kay Sandro. 'Di ba? Para lang masabi, pumunta si Sandro ah. O sandali, itinago nyo naman yung interview. Ba't kami maniniwala? Tinagago nyo kami. Wag ganon, wag ganon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at